Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong recap, replay ito at ating reaksyon tungkol sa pagbaliktad ni Gutisa, yung unang Marines na nagiging witness daw ng kampo ni Marcoleta. Well, dito ay nabubuking talaga na nagkikita nga sila ni Marcoleta bago yung ginawang hearing. At alam naman natin na nagkapalpak-palpak yung salaysay ni Gutesa dahil scripted. Hindi niya na-memorize ng eksakto. Kaya nga napagalitan siya ni Marcoleta at nagiging katatawanan yun na eksena. Ngayon ay gumawa ng bagong pahayag si Gutesa na talagang binabayaran lang daw siya ng kampo ni Defensor. At merong mga na-involve na mga tao dito sa paggawa ng script na kanyang dapat sasabihin. Kaya kapag gawa-gawa lang talaga ay magkamali-mali yung ano mo eh. Kung i-cross-examine ka ay magbago-bago yung salaysay mo, yung sinasabi mo ay nababago dahil nga hindi yan nangyayari at hindi yan naka-implant sa utak mo dahil gawa-gawa nga lang. Kaya eto, bumaliktad si Marcoleta at ito na yung tinatawag na bombshell. Ito yung bomba na magpapatunay kung sino talaga ang mga mastermind at architect sa paninira sa administrasyon ni PBBM. Well, meron tayong video rito ating hiram sa Bilyonaryo Channel at sa GMA Integrated News atin panoorin. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuhang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. Sinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Mariin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, naghahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman
Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na dideliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong ako, hunggo ako dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark at na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Alright, anong masasabi nyo dito mga ka-Good News Daily TV? Meron ngang kasabihan ng matatanda na walang usok na kayang kumkumin or walang usok na maitatago. Talagang sisingaw ang usok. Ang usok, katulad ng katotohanan, ay laging sumisingaw kahit anong tago niyan, mga kababayan. Kaya itong nangyayari ngayon sa kay Guteza, sa pagbaliktad nito ay napakalaking sampal. Lalo na nakulong si Marcoleta, nakulong si Defensor, nakulong ang 2 arkitekto nitong 18 Marites. Kaya bumaliktad na rin yung mga Marites na iba eh. Merong 4 at meron pa daw susunod na babaliktad na rin. At sasabihin nila kung ano ang talagang totoo dahil nga
niloloko lang daw sila at ginagamit, hindi sila binabayaran sa sinasabing mga halaga na promise. Kasi siyempre, sino ba namang magbabayad? Italo na eh. Kulong na eh. Sino ba bang magbabayad niyan? Di ba? Wala nang hearing, iniwan sa ere itong mga 18 marites. Buti nga sa inyo. Anong masasabi niyo mga ka-Good News Daily TV? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe.